Have a blessed morning po sa ating lahat. So dito po tayo ngayon na jogging, walking, part of exercise para naman maging healthy palagi. Okay, tapos na po yung Christmas. Marami nang nangyari, nagkagastos tayo. Pero ganun lang talaga. Kumbaga, ganun ang buhay. Kailangan tayong magbigay because that is a part of love. Lagi nating tandaan, pwede tayo magbigay ng walang pagmamahal. Pero pag nagmahal tayo, hindi pwedeng hindi tayo magbigay. Kasi ang karugtong ng magmamahal ay pagbibigay. Okay. So, this coming 2026, malapit na po tapos ang taong 2025, ay mga ka-5-9. Ano ba ang inyong plano this coming 2020s? Marami tayong plano before. Pero pas na yon, minsan hindi natupad, minsan natupad. Good, kung hindi, may purpose, may reason. Basta wag lang tayong tumigil. Nakakapagod inget, pero sabi nga, pwede ka na magpahinga. Huwag ka lang susuko. Sa buhay, ganyan talaga. So, anong iaano natin ngayon is, ano ba yung masabi ng New Year's resolution? Maganda ang New Year's resolution. Kasi, diyan mo malalaman ano ba yung plan. That's plan eh. New Year's resolution for me, it's a plan. Ano yung plano ko pagdating ng 2026? Diba? So, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi mo natupad yan, kasalanan mo na. Maraming obstacles sa buhay, obstruction sa bawat dadaanan natin. Meron ka ring natupad niyan kahit sabihin mo, hindi mo na-pursue. Ano yon? Una pa lang may natupad ka eh. Nakapagplano ka na. That is the starting point. May plano ka. Diba? So much better gawin natin. Paunti-unti. Huwag nating lakihan. Especially sa aking mga ka-5-9 na gusto ko talagang matulungan when it comes to financial. Hindi naman tayo ganong kagaling sa financially. But, nag-struggle din ako before sa financial. Pero sa ngayon, ibig sabihin, hindi na ganong katindi. Kumbaga talagang, alam ko na kung saan dadalhin yung kinikita ko. And perhaps, may ipon tayo, ganon. Kahit konti, buong sabi sobrang laki ng ipon. Hindi eh. Magsimula tayo sa maliit. Yan ang number one. Alam mo, ang gawin natin New Year's resolution, hindi ko naman sa tinuturuan ng lahat, ng mga followers natin, yung mag-ipon tayo kahit magkano. Every payday, simulan natin. Diba, nagka-13th month pay, maraming mga nagbibigay. So, gawin natin itong way or starting point na tayo makapag-save. Diba? So, napakahalaga po kasi ng savings sa ating mga security personnel. Di ba kung mapapansin natin, dami dyan, sweldo, halos kung minsan hindi na makabawi. Normal lang yan. Ganyan talaga. Sabi kasama ng buhay yan. It's normal. Kaya lang pag nagtagal, that's what we call it abnormal. Kasi dapat hindi natin pinagtatagalan yan. Hindi talaga dadaanan natin yan eh. Kumbaga sa isang daanan, may mga lubak-lubak. Ang lubak-lubak na yan, iyan ang mga hindrance natin sa buhay. Pero kapag nakaraos tayo sa dulo niyan, magiging patag na. Ganun talaga eh. Ngayon, kung sa pag-iipon nahihirapan tayo, ang daming paraan. Pwede nating gawing starting point na magkano yung gusto mo na maipon every payday. Diba? Tapos consistent po. Ang pag-iipon dapat disiplina yan eh. Hindi yan na ito mag-ipon ako ngayon every payday ko 500. Tapos sa susunod wala na. Hindi. Kailangan i-consider ano yung kayang-kaya po natin talaga. Huwag natin lakihan. Kung gusto mo 2,000 tapos hirap ka naman sa dami ng gastusin, hindi natin maiyan yun. Dapat, sige, kahit 200. O sige, kung mas maliit, kayang-kaya 100 every payday. Alam niyo po, pagka naging consistent kayo, tuloy-tuloy niyo yung 100 na yan. Dadagdagan niyo yan eh, kasi kaya naman pala eh. Diba? Tsaka ang lagi kong sinasabi po, mag-compute tayo. Mag-breakdown tayo everyday. Ano yung pwede yung gastusin? Kasi iba talaga impulsive buying, yung kahit hindi mo kailangan talaga nakabili ka. Dapat i-control natin yan eh. Siyempre, sa mga social media, di ba, ang dami dyan. Talagang makikita mo siya, nakaka-order ka na. Pag dumating sa'yo, hindi naman pala kailangan. Impulsive buying eh, yung nadala ka lang. Dapat control. Dapat isipin, kailangan ko ba to? Lalo ngayon, ang dami natin bibigyan sa malamang kasi maraming mga sale. Walang problema kung kailangan nyo yan. And especially, ang dapat natin pag-ipunan talaga is uniform. Yan. Siguro kung impulsive buying sa uniform, okay, go ahead. Kasi kailangan natin yun eh.
Kasi ang iba nagtataka ako pagdating sa uniform, ayaw ayusin. Diba? So, mahalaga po. Kailangan ito muna unahin natin. Yung mga needs. Kasi once na nangailangan, halimbawa, kailangan palitan ng uniform mo, inano ng officer mo, ang dami mo ng pinamili naka-stack lang sa cabinet mo dyan. Sayang naman. Samantalang willing ka na uniform, mag-checking man, may uniform ako. Safety. Minsan yung mga nangyayari sa buhay natin, bunga yan kung anong ginagawa natin. Bunga yan ang pag-iisip natin. Kaya lagi natin pantayan ang isip natin. So, sa aking pananaw lang po ito. Gusto ko lang ma-realize ng bawat isa, mga ka-5-9, na sobrang laki ng sinisweldo. Hindi naman yung sobra. Kumbaga talagang ang mga security, di ba? Halos walang day off eh. Lalo ngayon. Nag-double pay na, nag-straighten pa. Sa dami kasi ng kulang. Siyempre, iba dyan. Nalasi, may pinuntahan, may mga emergency, wag naman sana. Di ba? So, anong gagawin ng mga security on duty? Mag-i-straight yan. Paano ko tumapat ang holiday? Di sobrang laki. Yung pa lang, yung mga straight nyo ngayon, gawin ninyo yon, ibili nyo na uniform. Kasi sobra yun, exist mo yun kung tutuusin eh. Or kung talaga maayos naman ang uniform mo, edi save mo. Ako kasi yung ano kay pag may excess sa camera ito, sobra ito eh. May OT ako eh. Itatabi ko na yan. Hindi ko basta tinabisan ini-invest ko po. Kumbaga, meron tayong part na dapat bayan. May mga utang ako, may utang din. Pero kaya kong i-manage. Kasi kumbaga kung babayaran ko buong utang ko na to, mas kumikita ako dito. Yung interest niya hindi naman ganun kalaki. Binabayad ko lang yung interest. Diba? Yun eh. Kaya ganun ang mayaman. Sabi nga, akala niyo yung mayaman walang utang. Ang dami. Pero yung interest ng utang nila, mas malaki pa yung kinikita nila. So, hindi sila talo. Subukan mo mangutang ka, bibili mo, i-upgrade mo lang ng CP mo. Bibili ako ng Samsung A17. 5G ba yun na 256, parang ganun eh. 13,000 mahigit. Ang ganda pa naman ng cellphone mo. Bakit naman kailangan pa? Para hindi naman ang gamit, di ba? Pero if it's a reward to yourself, okay naman, tama lang yun. Reward yung sarili. Ibig sabihin po, kung wala ka pa naman savings, ang dami pa kailangan i-sustain, huwag na, di ba? So dapat you have to plan. Magplano muna tayo, hindi yung talagang gusto mong ganito eh. Planuin mo yung sarili mo, ano ba yung pwede kong iplano sa sarili ko na ma-change? Yan. Pag naayos po natin yung sarili natin, kaya na natin i-handle lahat. Napakabilis na po. Kasi naranasan ko yan eh. Ganito lang pala kasimple. Hindi naman pala masyadong komplikado eh. Kasi we are making self-complicated eh. Tayo nagiging complicated eh. Hindi naman talaga yung plano mo eh. Kung papapansin nyo, di ba? Kasi sino ba nagplano? Di ba tayo? Kanina magsisimula ang pagbabago? Sa atin. Kasi yung mga ka-5-9, sobrang dami natin pwedeng opportunity na pwede natin gawin. Hindi niya, isimulan natin kasi alam nyo, mayroon po akong mga follower na more than 40s na. Kasi ang hirap na ipasok pag 47, di ba? 40. Kasi talagang, sabi ko nga, sinasabi, hindi agency nagdi-discriminate, including the company. Walang discrimination dyan. Siyempre, ano yung hinihingi ng pagkakataon? Di ba? Kasi mahirap eh. At tapos na iba dyan, retired na, nagtatrabaho pa rin, hindi man sa security or minsan may mga ganun security na more than 60s na or sa ibang company. Bakit hindi tayo nakapagsimula kahit konti nung tayo nag-work pa? Tandaan natin, tatandaan kayo mga bata pa na security, mga early 20s, 30s, ganyan, dapat it's the starting point na makapag-build na kayo ng foundation sa financial ninyo. Dahil kung sinasabi yan, kasi hindi natin alam ang panahon, diba? Like before, nag-lockdown, ang daming nangyari, diba? But sa security talagang napaka-end demand. Diba? Sabi niya, matatawag essential talaga ang security personnel kasi hindi naman pwede nag-lockdown, walang tao yung building, wala yung gwardiya. Andun lahat. Kumita pa nga mga guard kasi libre lahat. May tulugan ka na lahat, pinakain ka pa, sumusweldo ka pa, kahit lockdown. Kaya sa ATM namin, naipon talaga, wala kang gastos, wala kang mabibili. Minsan nakatulong, wag natin tingnan yung negative ng isang pangyayari. Tingnan ano yung opportunity dito. Dapat tayo mga girl ang titingnan natin, ano yung opportunity makukuha ko dito. Kasi pag ang problema, tinignan mo problema, wala na. Dapat make an opportunity for that problem. Ano yung pwede mag-exist na opportunity sa problema na to? Hindi yung kaanuhan ganyan po ang mayayaman. Tinitingnan nila, ano yung oportunidad. Naghahanap yan eh.
Kahit sabi mo sobrang ganito, mas gusto pa nga nila na medyo ganito kasi may opportunity. Kung mapapansin niyo, 'di ba? As a government natin, alam niyo rin, 'di ba? So, marami. Kaya nga dapat tayong mga security, paghandaan natin yung kinabukasan natin. Huwag naman sobra na 60 years ako, ito yung gagawin ko. Ang tanong ba natin, okay kung umabot maganda, pero huwag naman yung sobrang ganong kaplano. Kanyari, next month, next year, yan lang muna. Bukas, ito. O simulan ko ngayon, ito yung uwi ko. Susunod yan, malaki na yan. Tapos invest mo. You have to diversify. Huwag lang kayong ipon lang sa bangko. Magkano lang kinikita dyan? Dapat humanap kayo ng pagkakita na medyo may kaunting laki naman. Diba kaya sabi ko sa inyo, yung cooperative bank, marami dyan, mas malaki po ang kita. Tapos, hanap kayo na pwede yung pag-invisan kahit pa paano kumikita siya. Miski 2 piso, 3 piso everyday yan. Ay kung piso everyday sa isang buwan, 30 pesos yan. Diba? Huwag tayong sumobra muna ng laki. Tingnan muna natin, ano yung mga opportunity dito na kahit konti pwede. Kasi pag na-roll mo yan, for how many years, dapat long term ang laki niyan. Magugulat ka na, ito na pala yung ipon ko. Diba? Kung mayroon naman ang hihiram sa inyo at good payers naman, hindi masamang magpautang. Kasi may nagtanong nga sa akin security din, sir, bawal po bang magpautang at nagpapatubo pag sa trabaho mo? Bakit bawal? Walang masama. Kailangan niya i-push yan. Basta't hindi may apagdan ng trabaho. Anong gagawin? Uutangan ka. Hindi mo patutubuan kahit pa kung gagamit niya sa negosyo naman unless emergency. Ikaw yung nagbigay ng pondo tapos ikaw wala. Mali yun. Mali mentalidad na baka ganito kasi ang iba. Alam niyo mga ka-5 na yung sinasabi. Lagi ko narinig na kahit sa mga guard ko. Baka may masabi ang iba. Bakit mo sila iintindihin? Ang dami masasabi niyan. Kahit ka pag mo ang dami sinasabi, intindihin mo, hindi mo makokontrol yun Lagi ko inuulit ko, ang kaya mong kontrolin yung sarili mo. Ano yung kaya mong gawin despite yung reaction mo doon sa sinasabi nila? Ignore, hayaan sila. Ikaw, go ahead. Magugulat na rin, umasenso ka na sila, ayun. Hindi natin inaan, marami kasing ganyan. Ayaw lumago ang mga guard kasi baka may masabi. Para sa hindi natin sa trabaho, go ahead. Diba? So yun po, huwag nating hahayaan. Si Sir, nag-gaan na, coffee break na. Ganyan, di ba? Dami mga security tayo nakikita na talagang nandyan sila. Kaya saludo tayo sa kapwa natin kapalitnay na talagang sobrang hirap ng trabaho. Pero masaya. Mas wala nang mahirap na trabaho. Kumbaga, masyadong circumstances yan sobra. Pero lagi nating tandaan, ano mang meron tayo ngayon, bunga ng pag-iisip natin yan, inisip natin yan. Naging security guard tayo, inisip mo muna yan. Kaya pag naandyan ka na, mahalin natin at ito yung gawin nating simula o maging sustain para matupad yung mga plano natin sa buhay. Kaya itong huli kong iiwanang tanong sa inyo, ang trabaho nyo ba mga kapainay? Kaya bang isustain yung pangarap mo sa buhay? Para sa'yo, kung oo, good, walang imposible. Kung hindi, nasa sa'yo din. You have to change. Palitan mo yung work mo, baka namali ka ng lugar kaya hindi ka nag-grow. Or baka may kulang ka lang, i-change. Kasi walang imposible. Lahat na nangyari sa buhay natin by God grace, may purpose. God bless po sa atin.